Ayan guys, andito ako sa Barangay Labuin, Pila, Laguna, kung saan ay daanan natin itong grupo ng mga magsasaka na nag-harvest ng pitsay. Napakaganda ng tubo ng kanilang mga pitsay, oh. Kita nyo naman. At tanungin natin itong isa nating kababayan na nag-harvest. Kuya, anong pangalan nyo po? Dario Matienzo. Ano po? Dario Matienzo. Dario Matienzo. Ilang buwan na ho ba itong inyong pitsay? 35 days. 35 days at ito ngayon ay nag-harvest na kayo. Paano kayo nagsasabog? Ito ba ay sabog na patanim or talagang tanim na transplant? Sabog po, sabog. Sabog, okay. Itong area na to, ilang hektarya ba itong tinaniman nyo? 8 sukat. 8,000. 8,000 square meter. Okay, at pang-ilang harvest na ba ito ninyo? Dalawa po. Pangalawa. Sa unang harvest, magkano inabot ng inyong kita? 140,000. Ayan, dito tayo sa isa pa. At ito ang mas nakakaalam. Ayan. Sir, anong name niyo po, sir? Jay. Jay. Yes. Yan, okay. Sir Jay, sa unang harvest nyo rito, magkano po kayo ng harvest nyo? Actually, nung unang harvest ko dito, pinapakayo ko to. Naka 140,000 kami nakinita. Ang puhunan namin dito ay 20,000. Kaya kumita kami ng 120,000. Wow, ang laki pala. Ang ganda ng... 32 days lang noon. 32 days ngayon. Medyo nagpaedad ako ng gulay kaya inabot ng 35 days. Okay. Gawa ng masamang panahon. Laging umulan. Ito ba inyong pananim ay alaga ba to sa pagbibigay ng mga abono? Actually, ito ang setup nito ay 60-40. 40% ng synthetic, 60% ng organic. Okay. Maganda. Yes. Bakit ganun ang composition ninyo, 60-40? Kasi sir, iniisip din namin yung mga tao na kakain nito para safe sa kalusugan. Okay. Oo. Kasi alam naman natin ang synthetic ay masama sa ating katawan. Totoo. Kaya minarapat namin na kargahan namin ito ng organic fertilizer. Okay. Para malaman nyo rin kung anong organic yung ginagamit namin para makatulong din sa ibang mga farmers. At napakagandang gamitin sa gulay, yung 3G's foliar fertilizer. Ay, saan naman yan nabibili, sir? Meron nyo sa online. Meron sa ikita. mga online, okay. Oo, so malakas na ang bentahan niya. Kahit sa anong klaseng palay, gulay, sa lahat ng klase ng halaman, pwede siya. At ito ngayon ay pangalawang harvest, ano? Opo, So, harvest. paano ba? May kasunod pang harvest nito? Ngayon dito nagtatanim na ng palay. Okay. Pero pagpalay kasi mahina kita eh. Matagal pa. Kaya pagkatapos nito, uulitin ko ulit ng pechay. So, ilang season ba? Ilang harvest bago kayo magpalit ng pananim nyo? Actually, ngayon pwede hanggang 2 crops. Pwede kaming magsunod-sunod ng harvest. Okay. Pero pag 3 crops na, mahirap na kasi Medyo ka na. insekto. At saka maliliit na ano? Saka hindi, medyo magiging maasim na yung lupa. Gawa ng treatment ng kung ano-anong klase ng gamot minsan. Kasi madodoble yung paggamit mo ng ng synthetic eh. Okay. Kaya hindi na rin maganda. Kasi hindi na rin safe kainin pagka sobra na yung pag malimit ka ng tumatanim. Sir, ano ang maibibigay mong payo sa ating mga kababayan na mga nagnanais mag-venture nito pagtanim ng pitsay na alam ko hindi ko kayo nahirapan na magtanim dahil ito ay sabog. Ano bang masasabi niyo po? Sa mga kasamahan ko na gusto magtanim ng gulay, maganda ang kitaan kaya pag tumama sa presyo. Pero sa panahon niya medyo mababa ang presyo. Pero tsaga-tsaga lang. At least kahit pa paano meron. Speaking of presyo, magkano bang presyohan ngayon ng... Ang mabigat ngayon eh kasi ang presyo Kumbaga, sa farm palengke price ay 50, 40, pinakamababa kilo. Tapos kukunin lang sa amin na 8 pesos. 8 pesos lang Yes, farm sir. Doon kami talo. farm price? Yes. 8 pesos nila kinukuha sa amin. Tapos ibebenta nila sa palengke ng 40 pesos ang kilo. Sir, bakit hindi na lang ho kayo ang magtitinda doon sa palengke? Actually sir, yung pwesto kayo sa palengke, malaki ang bayad eh. Kumbaga, hindi naman araw-araw kayo nakakapagtinda. So, pag nagtatanim ako ng gulay, pagkaali ng palay, tinusunod ko na agad gulay para pinapakain ko ng bagong nutrient na yung lupa. Kasi pag ng palay, nagiging acidic ang lupa. Pero pag tinanong mo siya ng gulay, nagbabago yung rotation ng lupa, nagiging fertile siya at nakokondisyon siya. So
ito pala ay ano to, intercropping. Yes po, intercrop. Okay. Siya, sige. Sir, salamat ng marami sa time ha. Thank you at napakaganda ng tubo ng kanilang mga... Tikman nyo itong gulay namin, bibigyan ko kayo. Wow, thank you. Sige. Iikot lang ako at yun oh, gaganda ng mga pananim nila rito, guys. Oh. Yan o. Ayun oh, ang laki oh. Diba? Halos kalamihan dito, talagang jumbo yun. Oh. Mga ilang puno ganyan ng 1 kilo? Mga Tingin mo? 6 na piraso. Mga 6 na piraso, 1 kilo niyan. Oo. Mas laking... Kung tumamasa sa presyo, malakikita. Kaso, middleman kasi ang nagkakapera sa totoo lang. Ilang taon na ho ba kayo nagtatanim ng pitsay o nagsasaka? Maganda po sir, mula nung grade 1 pa. Kumbaga sa mga magulang niyo pa. Oo, ito ang lupa ito, namana ko sa tatay ko. Patay na kasi sa tatay ako na nagmana nito. Actually, hindi lang ito yung tanim ko. Meron pa akong tanim na pakwan, kalabasa, saka sili. Okay. Doon sa isang area naman namin sa Barangay Bagong Po. Ganun ba? Kahapon, nandun kami, nagtanim kami ng siling dynamite, yung pansigang. Oo. Yung inyong pakwan may mga bunga na rin? Oo, ito ang tagapag-alaga ko ng pakwan. Yan ang master ko sa pakwan, si Wow. Dario. Yung isang tauhan ko naman, nagpe-prepare ng lupa, yun naman ang naka-assign doon sa aming kalabasa. Okay. Ito naman, sa tako, naka-assign sa sitaw. Oo, may mga sitaw din, you know. So kanya-kanya kami na, i-divide ko yung mga tao doon. Kasi doon sa kaalaman nila. Ayan. Sige sir, thank you so much ha. Okay. Ano nga palang name niyo ulit sir? Sir Jay! Sir Jay. Yes po. Okay, thank you Sir Jay ha. Ayan Sir Jay, doon sa ating mga kababayan o yung mga gustong bumili ng inyong pananim, paano kayo matawagan or makontak sir? So sir, nasa inyo yung number ko, di ba? So bahala na kayo mag-post doon. Basta Okay. dito lang sa Pila Laguna, kami lang naman na nagtatanim ng pechay. Okay, at sige, doon sa ating mga viewers, ipopost ko po yung number ni Sir Jay. Baka sakaling magusto nyo, dayo kayo kami dito sa Pila Laguna, sa Barangay Bagong Pook. Meron po kaming pakwan at kalabasang harvestin. Ayan, thank you Sir Ayan. Jay. Siya po si Sir Jay dito po sa Barangay Labu. Talagang nag-aaral ng gulay dito. Ganun ba? Dito na natin sa sir ng gulay. Dito yung binablog ko. Ganda ng mga... Saka hindi masyadong walang uod. Maganda yan. Talagang ang ganda ng quality oh. Oh, ganda. Gaganda ng mga tubo ng kanilang mga gulay dito. Yan. Ito yung mga may mga okra at saka mga sitaw ito. Ang gaganda ng mga tubo. Talagang alagang-alaga oh. At yung mga naroon, yun yung mga pitsay nila. Ganda. Kaya wala talagang imposible pagka magtanim ng gulay ha. Yung mga panggamit lang sa bahay oh. Pwedeng pwede. Yan. So muli po, marami pong salamat sa inyong panonood. Paki-like lang po, subscribe at share na lang po nitong video na to.
God bless us all po.